Isang magandang umaga po sa inyong lahat at isang magandang araw ng kalayaan. Happy Independence Day. Mga minamahal kong kapatid, sa Lumang Tipan ay meron na ring mga pari. Sila yung tinatawag na mga temple priests o pari ng templo. May dalawang gawain, major task ang mga temple priests. Ang una ay ang mamagitan sa Diyos at sa tao. Ang maging tulay sa pagitan ng Diyos at ng bayan. Sila ang nagdarasal sa ngalan ng bayan patungo sa Diyos. At sila din ang nagpapahayag ng gusto ng Diyos sa bayan. Tulay. Ang pangalawang trabaho ng temple priest ay maghain ng sakripisyo, maghain ng mga alay. Kaya sa templo sa Jerusalem ay may nakatakdang lugar kung saan ang mga hayop na iniaalay para sa Diyos ay pinapatay, sinusunog bilang alay. So the temple priests during the Old Testament period had two tasks: to be intermediary or intercessor between God and man, to be a bridge between God and His people, and to offer sacrifice. Kaya lang, yung mga pari nung sa panahon ng templo ng Jerusalem ay namamatay. Kaya pag matay ng high priest, papalitan siya ng panibagong pari. At alam naman natin, bilang mga tao, ang mga pari noong panahon ng Lumang Tipan ay makasalanan. So, during that time, priests in the temple pass away and sinners. Nung dumating si Jesus sa Bagong Tipan, siya rin ay itinuturing na pari. At katulad ng Old Testament priests, si Jesus din ang namamagitan sa atin at sa Diyos. Kaya nga kung inyong napapansin, ang mga panalangin sa banal na misa ay laging nagwawakas sa mga ganitong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. O kaya sinasabi natin, hinihiling namin ito sa ngalan ng anak mong si Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. We do everything in the name of Jesus. Bakit? Kasi ngayon, ang pari natin ay hindi na yung pari ng templo, kundi si Jesucristo na. Si Jesucristo na ang nagdarasal para sa atin. Si Jesucristo na ang namamagitan sa Diyos at sa kanyang bayan. At ang pinaka-importanting pagkakaibay ito. Dati-rati, ang iniaalay ng mga pari ay mga hayop. Pinapatay, sinusunog para maging alay. Pero kay Jesus, ang inialay niya ay ang sakripisyo ng kanyang sarili. Sa krus, inialay ni Jesus ang Kristo, ang kanyang sarili bilang alay sa Diyos. Hindi na hayop ang iniaalay, mismong si Kristo na. Kaya nga, ang kapistahan natin sa araw na ito ay nagsasaad na si Jesucristo ang kataas-taasan at dakila at walang hanggang pari. Sapagkat si Kristo'y hindi na mamamatay muli.
Hindi na kinakailangang palitan sa kada siya'y mamatay. Jesus is our eternal high priest. Hindi na mamamatay, hindi na papalitan. Yan, mga minamahal kong kapatid, ang ipinagdiriwang natin sa liturgical celebration ngayong araw na ito. Jesus, the high priest and the eternal priest. At yan ang dapat nating ipagpasalamat din sapagkat ngayon, meron na tayong tagapamagitan sa Diyos. Alam nyo, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga padrino eh. Pag may kailangan kay Father, hahanap ng taong simbahan. Oy, tulungan mo nga ako. Makikiusap ako kay Father. Kung may kailangan kay Mayor, hahanap ng nagtatrabaho sa City Hall. Oy, tulungan mo nga ako. Meron akong kailangan sa City Hall. Humahanap tayo ng padrino. Sino ang pinakadakilang padrino natin sa Diyos? Sino ang pinakadakilang tagapamagitan natin sa Diyos? Ito'y walang iba kundi ang anak ng Diyos na si Jesucristo. And so, my dear brothers and sisters, as we celebrate this special feast, we thank the Lord for giving us an intercessor in the person of Jesus. But it also reminds us, my dear brothers and sisters, that we too, because of our baptism, can be, in the name of Jesus, intercessors for each other. So anong ibig ko sabihin? Oo, si Jesus ang namamagitan sa atin sa Diyos. Pero tayo din naman ay pwedeng mamagitan at manalangin, hindi para sa ating mga sariling pangangailangan, kundi maging sa pangangailangan ng ibang tao. Paminsan-minsan, sasabihin ninyo sa akin, Father, ipagdasal mo naman ako kasi kukuha ako ng board exam. You ask me to intercede for you. I can do it. I should do it. O kaya, sasabihin ninyo sa inyong kaibigan, Oy, isama mo nga sa panalangin yung nanay ko ha, kasi nasa ospital ngayon eh. You can do it. You should do it. To pray not only for yourselves, not only for your needs, but to pray for the needs of others. Nang sa ganon, naiisip natin na, hindi lang pala dapat yung kailangan ko ang dapat kong ipagdasal. Dapat din ipagdasal ko ang pangangailangan ng aking kapwa. You know, in every Mass, we have the prayer of the faithful. Yung panalangin ng bayan. Pagkatapos ko, isusunod natin yon. Pagkatapos ng aking homily, isusunod natin ang panalangin ng bayan. That is our work of intercession. Nagdarasal tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa pangangailangan ng iba. Kaya seryosohin ninyo, kapag may nakiusap sa iyo, ipagdasal mo nga ako, o ipagdasal mo nga yung aking kahilingan, seryosohin ninyo yon. Pray for them. Pray for the intentions of others. Because like Jesus, we are intercessors to Jesus. At alam nyo, ang isang dapat nating ipagdasal ay ang bayan natin. Maliban lamang kung kayo ay galing sa bundok at wala kayong nababasang social media, maliban lamang kung kayo ay nagtago sa yungib sa loob ng isang linggo, alam ninyo kung anong nangyayari sa atin ngayon. Ipagdasal natin ang ating bansa.
na nawa ay bigyan tayo ng mga politiko na ang iisipin ay hindi ang sarili, kundi ang bayan. Nawa ay liwanagan ang mga kinauukulan, ang mga senador, ang mga kongresista, maging ang mga pinararatangan. Naway maliwanaga sila ng diwa ng katarungan at katotohanan upang gamitin nila ang kanilang posisyon upang matuklasan ang totoo at gawin ang nararapat. Let us pray for our country. And let us pray that as citizens of the Philippines, we may express our being Filipinos with our own dedication for justice, for truth, for peace. Amen.